Siyempre, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po at bukas po ay dapat sana ngayon ko po ibabalita sa inyo yung isang congressman na isa rin pong kawatan na ito po ay mukhang ulupong ay nag-overdose po ng Coca-Cola patay. So, pero bukas ko na po yan sasabihin at bukas ko na rin po yan papangalanan kasi po mas importante po ito ngayon na ibabalita ko na ito pong si BBM ay di umano ay dinala daw po sa hospital na naman at doon na po na naideklara na po siya ng stage 4 cancer. Ayun po. At wala na po akong kukunin dyan, wala na po akong sasabihin pa. At gusto ko lamang pong ipakita ko yung mga ebidensya at mamaya po ay magbibigay po ako ng mga pananalita, which is ito po naman ay nabitawan ko ng salita dati na kung willing siyang pagalingin ko ay nandito lang po ako, kaya lang po ay may bayad at may kondisyon po ako. Mamaya na po natin pag-uusapan yung kondisyon ko at dito po muna tayo, ipapakita ko po muna yung katibayan natin na ang sinasabi po kabi-kabila po na nandyan itong mga balitang ito at ito po ay ibinalita po ito ng post po ng Philippine Star po ito, Philippine Star po ang nag-post nito. So kaya ipapakita ko lang po sa inyo, no? Ayan po. Just in. Ayan, baliktad lang po kasi pero mababasa nyo na po Just in, President Bongbong Marcos dinala sa ospital dahil sa stage 4 cancer. Ayan po baliktad nga lang po pero mababasa po. Pagtiyagaan niyo pong basahin at mababasa niyo po yan nakasulat dyan. Just in, President Bongbong Marcos ay dinala sa hospital dahil sa stage 4 cancer. Ayan pong sa baba, Philippine Star. Ayan po, Philippine Star po ang nag-post nito. Sabi ko nga po, wala na po akong sasabihin dyan. Mamaya po, ipapakita ko lang po muna yung isa pa. Para po ay hindi po nanggaling sa atin ito, kundi iniko ko lang po sa inyo dahil karapatan nyo naman po talagang malaban ng mga kababayan ko yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, ito pa po yung isa na para lang katunayan na talagang may stage 4 cancer ito. Yung cancer sa John Hopkins, pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, siya mag-United Nations tururot. To sa'yo nagpakimo, to sa nagpa-stem cell sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa, baka nga bukas makalawa, patay na yan si BBM. Kaya ang ma-president na talaga si Inday Sara, para naman hindi tayo ma-shoot to kill. Stage 4 na nasa, bakit hindi pa kayo umaamin? Uy, Alpot, Claire Bigaon, Claire Castro, at ang lahat ng mga sa Malacanang dyan, ilabas ang totoo mga medical records ang gago nyo mga adik nyo mga presidente. Stage 4 na day ang presidente nyo si Marcos. Baka bukas na matay siya na nasa, or baka nga clone na lang niya namatay na sa tapos ging clone na sa mga bilatsing Iloy. Ang narinig ko nga na-overdose pa yan sa Amerika, di ba? Si Chase Dean nga nagtatago na ngayon Dahil gusto nilang patayin si Chase Dean, binisto ang kanilang threesome. Oo, confirm stage 4. Bakit hindi niyo to alam? Matagal na nga lumabas ang balita to sa Makatimed. Dumudugo ng puwit niya. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwit ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Stage 4 na yung colon cancer si BBM.
Bakit ba't hindi naman yung tinatago? Everybody knows that. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ng kanyang ano? Na secret ang kanyang cancer? Sa John Hopkins pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, mag-United Nations tururot. Ayan po, di umano po ang kanyan. At ngayon nga daw po ay kasalukuyan nga daw pong dinala sa ospital at tinitreat po. Dahil yun na po yung diniklara na talaga na stage 4 cancer na. At ngayon po ay dangan din lamang po yan ay mayroong balitang ganyan. Natatandaan niyo po ba nung mga nakaraan, nag-offer po ako sa kanya na willing po akong pagalingin siya. Dahil ang sabi ko po dyan doon, balikan niyo po yung mga video ko. Once na ang isang tao ay pinutulan na ng bituka dahil dyan sa kanser. Pinuputol po kasi yan. Dinudugtong po yan dinudugtungan po ng guma. At yan po ay, di ba sabi ko naman po sa inyo na 3 hanggang 4 na buwan ang itatagal niyan. Basta mga ganyan is mga ganyan na putulan na po ng bituka at dinugtungan ng guma ay 3 hanggang buwan. So, 4 na buwan. So, nandyan naman po yan sa video ko. Na ngayon po ay nasa magtatatlong buwan na po yung video ko. Na sinasabi ko po yan. At ngayon po ay talagang dinala na po sa ospital. At siguro, talagang hindi na niya makayanan. At kung matatandaan nyo pa rin po, ay nagkuhan po ako sinasabi ko po sa inyo, na huwag kayong magagalit sa akin. Maging ngayon po kung may marinig man po kayo ngayon sa akin, huwag po kayong magagalit. At intindihin nyo po muna itong sasabihin ko bago kayo magkomento sa akin. Ano? At siya nga pala, speaking of komento, may mga nagko-comment po pa rin po dyan na hindi mo na pinapanood ang buong istorya. Kagaya po nung kahapon na upload ko yung sabi kong patay na yung isang congressman na kawatan at ang patay doon yung kabilang paa niya, yun ang pinutol na, yun ang patay, pero hindi pa naman patay yung liig niya or buong katawan niya. Nag-comment ba naman ang sinasabi sino po yung patay? Kaya po yung sinasabi ko na ako po yung nahihiya para sa inyo. Magko-comment po kayo ng hindi nyo po na napapanood yung video. Kasi kung pinanood nyo lang po, hindi nyo na kailangan mag-comment dyan na kayo mismo ang mapapahiya doon sa mga kasamahan ninyo na mga viewers din na mga nagko-comment dyan. Kaya po sinasabi ko lagi sa inyo na pag nag-comment po kayo, ay siguraduhin nyo na panood nyo para sa ganon ay alam niyo yung kino-comment. Kagaya magko-comment ka, sino yung namatay? Kung pinanood mo bang isa kang tanga, yung buong video, di hindi ka nagtatanong. Anyway, 3 po yan na mga tanga. Paulit-ulit ko lang po sinasabi, mas maganda pong huwag ka nang magtanong. Dahil unang-una sinasabi ko naman po rito, na kapag ka nagsalita ako rito, papangalanan ko. Kagaya nga po ito, si BBM. Ayan. At nung kahapon, pinangalanan ko si Pimentel yun. Bukas papangalanan ko isang congressman na isang kawatan na parang mukhang ulupong, patay na rin po. Dito muna pa tayo sa kay BBM. Natatandaan niyo pa rin po ba yung sinasabi ko, nag-offer po ako kay BBM na pagagalingin ko siya. Pero wala po na nag-aantay po ako rito kung ikukul nila yung offer ko, wala po. So wala tayong ginawa. So ngayon na naman po ay balitang-balita na po sa lahat ng social media at saka sa media. Philippine Star na nga po yung nagbalita na dinala sa ospital at colon cancer. Wala na pong pag-asa talaga yon. Pero ito lang po ang masasabi ko Pinagpapaunahan ko na po kayo. Intindihin niyo muna mabuti itong sasabihin ko. Ako po rito ay nagagalit lamang po ako sa isang tao doon sa kanyang mga maling ginawa. Pero doon po sa pagkatao ng isang tao, never po ako nagalit. Kagaya po nitong mga sinasabi ko, itong mga ex ko, na 999, nagagalit lang po ako doon sa mga ginawa nila. Na ipinagpalit ako doon sa mga boyfriend nila na ngayon ay mga mukhang kuhol.
mukhang mga tilapia, mukhang mga hito. So tingnan nyo naman yung itsura ng anyway, siningit ko lang po yan para hindi kayo maging seryoso sa panonood dito, ano? Siningit ko lang po yan. Okay, nasaan na ba po? Nakalimutan ko na. Okay, so yun po yung nag-offer po ako ng pagagalingin ko si BBM. Ito po yung kaya lang po yun, may condition po yun sa akin. Babayaran ako, magpapabayad ako siyempre ng pira. Pero yung ibabayad po sa akin, sinabi ko naman po yan, wala po akong pasasayarin dito sa palad kong pira. Bagkos yung may ibabayad po sa atin. Kung sakasakali lang naman sana na tinanggap yung aking offer dati, wala pong sasayad sa akin, kundi didiretso na po ito sa lahat ng mga subscriber ko. Ngayon, kung sobra-sobra naman sa mga subscriber ko, siyempre, doon na rin po sa mga kapwa natin, mga Pilipino, na naghihirap sa buhay. At wala po akong pakikinabangin doon. Wala po akong kukunin ni centavos. Wala po. Ayaw ko pong pasayarin sa palad ko anumang pirang makukuha natin, anumang pirang ibabayad sa atin. O ngayon na naman po, pangalawang pagkakataon na po ito na mag-o-offer ako. At alam naman po natin, wala na pong pag-asa yung colon cancer. Pero kung mabibigyan po tayo ng pagkakataon at kung mahal pa ni BBM ang kanyang buhay at gusto pa niyang maisalba, sa pamamagitan ko ay kayang-kaya po natin gawin yan. Kung lang po, mag-undergo lang po tayo ng 7 araw lang na mayroon lang po akong ilalapat sa kanyang tiyan. Kung ano man po yun, alam nyo na po yun, yung mga nakakasubaybay sa akin. Wala pong imposible doon sa bato na iniwan sa akin ng matanda. Pero hindi ko na po i-elaborate pa sa inyo. 7 araw lang po yan. Sisiguraduhin ko po, bagong-bago ang bituka ni BBM. Kaya lang po, ano po ba yung kondisyon ko naman? Ito po ay i-offer ko na bubuhayin ko for human consideration. Sinabi ko na po sa inyo na sa gawaing mali lang ako nagagalit. Kaya po ako nagagalit dito kay BBM. Kasi sana, ang ginawa mo na lang ay nagnakaw ka na lang nagnakaw, sa iyo na lang. Ang problema sa iyo, BBM, hinayaan mo pa itong mga alipores mo na magnakaw din. Sana ikaw na lang. Tapos, nung nagnakaw ka na nagnakaw, nag-resign ka na, binigay mo na kay BP Sara yung pamumuno. Yun sana. Napanatili mo pa sana na naging maganda pa ang pangalang Marcos. Pero dahil sa ginawa mo, imaginein mo, tingnan mo, pinayagan mo muna na manakaw ng manakaw, kagaya na napimintil na yan, mga quadcom na yan. Bilyonis ang ninakaw, yung mga si Soto na yan na malimalita, yung si Villar malimalita, yung si lahat yan sila. Lahat ng mga congressman. Hinayaan mo munang magnakaw sila na magnakaw. Kagaya kay Saldico. Diba? Kay Romualdez. Diba kung ang mamahal ng mga bahay ng mga pinagbibili nila, sana ikaw na lang yung nagnakaw pagkatapos yan umalis ka na. Yun lang yun. Ngayon, sige, nandoon na yun kasi hindi mo nga malubos maisip dahil nga wala ka na sa katinuan. Ganun pa man, nangyari na ang dapat mangyari. Okay? Nangyari na yung mga pinagnanakaw ng mga alipores mo ang pira ng bayan. Ngayon, dahil nandiyan ka sa sitwasyon na kung gusto mo pang isalba ang buhay mo, kayang-kaya kong isalba ang buhay mo. Garantisado, sigurado, magiging bago yung bituka mo. Pagkatapos ng gamutan natin, pagkatapos ng 7 araw, ng paglapat ko ng bato dyan sa tiyan mo, bumalik ka sa ospital, magpa-konsulta ka ulit kung mayroon pa ba yung colon cancer mo. Sisiguraduhin ko wala. Ito na yung kondisyon ko. Unang kondisyon ko, magpatawag ka ng press conference
Okay? Magpatawag ka ng press conference at ideklara mo na, ang sasabihin mo na binibigay ko na, isinasaling ko na dahil ito naman ay nasa batas na napapalitan ako ng vice presidente ko, at yan ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. I-announce mo na ganun at bababa ka na. Sabihin mo na inililipat mo na ang kapangyarihan kay BP Sara. Yan ang unang kondisyon ko. O ulitin ko lang po, ang magiging kapalit po nito ay buhay mo. Dalawa lang po itong kondisyon na hihingin ko sa iyo. Dalawa lang. Una na yung kay Sara Duterte na i-deklara mo na siya na ang papalit na presidente. Deklara mo na siya na ang presidente mula ngayon. Sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, intindihin niyo pong mabuti at huwag agad kayong magagalit sa akin. Bakit? Ang sasabihin niyo na naman sa akin, bakit ko isasalba itong demonyo at kawatang taong ito? Samantalang isa rin ako sa galit na galit. Tama po kayo. At doon po ay humihingi ako ng paumanhin. Pero mas pipiliin ko po ngayon yung kabutihan o kapakanan ng bayan at kapakanan ng taong bayan na kung saan ay talaga namang naghihirap na dahil sa mga alipuris nitong si BBM na ito na puro magnanakaw. Kaya po ito ang desisyon ko. Yung una nabanggit ko na. Pangalawang tawag dito. Ano ba yung tawag diyan? Pangalawang nakakabuisit. Yung hihingin kong kapalit nitong pagpapagaling ko sa iyo, kailangan mong magbayad ng 20 billion pesos. Ulitin ko lang ha. Unang hihilingin ko, unang kondisyon ko, ideklara mo na si BP Sara ang presidente. Pangalawang desisyon or pangalawang hihilingin ko na kapalit, ay magbabayad ka ng 20 billion. Ang tanong, kung patas ba ako rito? Palagay ko po patas sa patas, sobrang patas. Gasino na po ang 20 billion? Wala pa po yan sa barya. Barya lang po yan 20 billion. Kumpara dito sa mga pinagnanakaw ninyo at pinagnanakaw nitong mga alipuris mo. Ayan lang, orderan mo lang yung mga congressman at saka itong mga senador na nakinabang ng pirang limpak-limpak na yan. Isauli lang yung mga mali-malita na yan na napunta sa kanila. Higit pa ron. So, napakaliit lang po itong 20 billion na hinihingi ko. Kaya po 20 billion ang hinihingi ko kasi gusto ko po na masiguro na kahit papaano ay mabigyan ko ng kaaluwanan sa buhay ang bawat Pilipino. Yan po sisiguraduhin ko sa inyo. Hindi po lalapat sa akin ang pirang ibabayad mo sa akin kung sakasakali natanggapin mo itong offer ko. Hindi po. Hindi ko po kailangan ang pira kahit kailan. Mabuhay man ako ng 1,000 taon pa sa mundong ibabaw na ito. Never na po ako mangangailangan ng pira at hindi ko po kailangan ng pira. Kaya po yung 20 billion na hinihingi ko na yan, hindi po ako makikinabang dyan kahit sintabos. Sinabi ko na po yan. Ididiretso po nating ipamigay dito sa ating mga kapwa Pilipino na ngayon ay nagdarahop, ngayon ay talaga namang gutom na tulang masaing dahil sa kagagawan ninyong lahat na mga magnanakaw kayo. Yun ang kapalit na gusto ko. Dalawa lang po na kondisyon ang hinihingi ko. Dalawa lang. Unang-una, maaaring ilang taong ka lang ba ngayon? Wala ka pang 70 eh.
At wala ka pang 17, napakabata mo pa. Napakahaba pa ng ilalagi mo sa mundong ito. Kung tatanggapin mo yung ino-offer ko sa iyo na magbayad ka lang ng 20 billion, gagamutin kita. All the way yan. Pati yung pag-a-addict mo, gagamutin ko na rin yan. Kasama na yan. Wala ka nang iisipin na sisingkot ka pa. Pero natural, ang main natin na target dito, yung bituka mo, yung may colon cancer na. Yan ang target natin. At ngayon, kung gusto rin humaba pa ang buhay niyang asawa mong si Lisa, ay another 10 billion. Dahil yung kanyan, yung tiyan yan, punong-puno po ng ipis yan. Kaya nga po, butod. Di ba? So, gagamutin din po natin yan. Sisiguradon ko. Isang lapatan ko lang yan. Isang hagod ko lang ng bato. Maglalabasan yung mga ipis dyan sa loob ng tiyan niya. Ganun po katindi. Hindi po ako nagbibiro dito. At hindi rin po ako kung ano pa, nag-o-offer lang po ako. Dahil kung siguro naman pag nagsabi akong pagagalingin ko ang isang tao, mapapagaling ko. Ito po ino-offer ko. So maliwanag po tayo dyan. At ngayon ay tama na po tayo doon sa kanya yun. Tama na po yung narinig yung kondisyon ko. Sana po doon sa makakarinig, i-forward nyo na po ito. At wala po tayong dito. Wala po tayong kung ano man pong gagawin, sasabihin dito. Nasabi ko na po sa inyo, nagagalit lang po ako rito sa taong ito. Dahil hinayaan niya yung mga aliporos niya, pinagnanakaw yung pira ng bayan. Sana ikaw na lang BBM. Sinabi ko na kaninang una. Pagkatapos mo sanang nagnakaw na magnakaw, umalis ka na lang sana. Anyway, sabi ko nga po, tapos na yun. Anyway, mapunta naman po tayo doon sa sinasabi ko po na huwag magko-comment hanggat hindi napapanood ng buo yung video. Kasi nga po, di ba, ang liwaliwanag po na katangahan at kabubuhan yung ginagawa nitong tatlo na ito na nag-comment na sino raw ba yung namatay. Ay kung pinanood mo yung video ko kahapon, nalaman mo na sana. Kaya dapat ikaw, hindi ko malaman sa iyo kung ikaw ay tanga, bobo o gago lang, alin ka doon sa tatlong yon. So, bahala ka na mamili kung alin ka doon. Anyway, mabalik po tayo doon sa kwan. Doon sa sandali. Ayan. Doon po sa ipinost kong reels ko at saka doon sa story ko, ay huwag po kayong mag-isip ng kung ano. Dahil yun po ay mayordoma ko lamang po yan. Yan po ito. Papakita ko ha. Yung nakapost doon sa reels ko. Ayan ha. Sandali. Ayan po. Ganyan po kaganda. Yang mayordoma ko. Kasama ko po yan sa Dubai. Kaya po nung paglapag po namin dito sa airport dito sa Manila, kaya po yumakap sa akin, nagpa-picture. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung picture. Hindi ko po maipost-post kasi nga po, ako nabigla. Dahil pagdating ko po ng Dubai, may sumalubong po sa akin. Aba ay hindi ko po nagustuhan.
Hindi ko po nagustuhan at sumalubong sa akin at yumakap pa. Ganun pa man, napicturean itong mayordoma ko. Ito po siya ang sinasabi at anak daw po ito ng isang mataas na opisyal sa Dubai. At ay pagkaganda-ganda nga naman. Kaya lang, hindi ka po type. Dahil ang sinasabi daw po niya ay talagang inaabangan ako dahil tinitingnan kong yung mga nakabook sa Etihad. Etihad po kasi ang eroplano puntang Dubai, ay nalaman po niya na nakabook kami, naka-passenger kami doon sa eroplanong yon. Kaya nag-abang na po siya sa airport at pagdating sa airport ay ito po, antimano, parang yumakap na po sa akin. Ayun po. Pero napakaganda po niya, napakaganda. Oh, yan. Kaya lang, hindi ko type. Kaya so, anyway, kung marami pa po yan, yung mga nagsipagyakapan sa akin, ewan ko ba kung bakit kailangan nilang yumakap pa sa akin. At hindi ko maintindihan, Hindi, wala naman akong gayuma. kung bakit ganon. Sinasabi ko na po sa inyo na huwag na kayo magpantasya. Unang-una pa, ulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, 177 years old ko na. Ilang kuwan na lang. Sa bagay, wala pong problema doon sa kuwan. Sa ano pa man, kahit 177 years old ko. Kaya nga, yung mayordoma ko pagdating sa airport, siya naman ang yumakap sa akin. At sabi niya, thank you, at nai-around the world ko raw siya. Sabi ko, kanyan, walang aluman yun. At yan po. At saka kaya, isa na rin po sa ipinost ko sa reels ko at saka sa, sa story ko, para po yung mga ex ko, wag na po kayong magkwan. Wag na kayong magpumilit pa na, wag na po kayong umasa na magbabalikan tayo. Una, sinabi ko naman po sa inyo, sa totoo lang po, nadidiri na ako sa inyo. Nadidiri ako. Sa totoo lang po. At saka isa pa, sana, nagpalit na rin lang kayo. Sana yung mga, kung hindi man nila nalampasan yung pagiging gwapo ko, ay yung maging pumarihas man lang. Di ba? Ang kapal ng mukha. Pumarihas man lang. Hindi Yung mga pinagpalit nyo sa akin, mga mukhang hito. Mukhang ulupong. Mukhang bayawak. Mukhang tilapia. Ang pungaputang nanto. Ano ba yan? Wala na kayo nakitang lalaki. Tapos ngayon, gustong-gusto nyo makipagbalikan, nakakaisturbo kayo. Huwag na. Antayin nyo lang na magkamatay kayo. Hindi, okay lang. At ako na lang magpapalibing sa inyo. Huwag na kayo maglilibog dahil masama yan. Anyway, babalikan po tayo dito kay Kwan. At hindi ko na po ipinakita yung mga iba pa. Yung tungkol sa... Actually, mayroon daw pong negotiation na kung ano raw po yung magiging ataol. Pero hindi ko na po pinakita rito sa inyo dahil nga masyadong foul na. May nagsasabi na parang napili daw yata ay bronze or bronze. Bronze nga. So, ano pa man yan? Ayun po daw po ang ongoing negotiation daw po sa St. Peter. So, yun. Pero sabi ko nga po, basta mga tanggapin lang ni BBM yung kondisyon ko. Naideklara niya si BP Sara na presidente na ng Pilipinas at magbayad siya sa akin ng 20 billion para po dito sa aking mga kababayan na ngayon po ay hirap na hirap sa buhay. Yun lamang po, dalawa lang po yung kondisyon ko na yan. At ang kapalit naman po niyan ay siyempre yung buhay mo na magtatagal pa.
At pwede nga natin bigyan ng lagyan ng buhay mo na habang panahon na lang ay buhay ka eh. Oh. Kagaya ko, ako ang namili kung kailan ako mamamatay. Pagtungtong po ng 200 years old ko, pagpatak ng eksaktong alas 12 ng hating gabi ng pang 200 years old ko, doon na po ako mamamatay. Yun, kung gusto mo rin na mamili ka kung kailan ka mamamatay, pwede natin gawin yun. Ayun nga lang, hindi natin na yun na ang kondisyon ko sa iyo, pero hindi ko na po pwedeng panghawakan ang desisyon ni BP Sara. Baka pag siya na ang presidente, baka antimano, ipapakulong ka na rin yan. So hanggang dito lamang po at sana ay nakapagbigay ako ng offer na patas na walang lamangan. At ganun din po, at sa mga subscriber ko, antay-antay lang po kayo. Baka mayroon pa po tayong pag-asa na maging milyonaryo din kayo. Dahil dyan sa ino-offer ko na yan. Kung tutuusin po, wala yan. Alikabok lang po yan, 20 billion na yan. So malamang sa malamang, ibibigay po nila itong ating offer sa kanya. Maraming salamat po at sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayo. Ginagawa ko po ito. Lahat ng paraan na alam ko makakabuti sa inyo, ginagawa ko. Dahil uulitin ko lang sa inyo, mahal na mahal ko kayong lahat.